Hello Gemini, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mystical cards para sa mga Gemini? Truth. Kung ano yung alam mong katotohanan, yun yung sabihin mo. At saka habang sinasabi mo yung katotohanan, mag-focus ka at saka maging kalma. Ngayon naman guys, alamin natin kung bakit ipinakita yung truth. Kukuha ko ng 3 tarot cards at saka sa huli kukuha ko ng gemstone. Para alam natin kung ano yung paparating sa iyo or mabigyan ka ng advice. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit, kung si person mo ito o ikaw. 4 of Pentacles, King of Wands at the World. Ang ilan sa inyo ay meron kang hindi magandang nakaraan. Kaya, pinapahalagahan mo yung bawat meron ka. Halimbawa, kaibigan, karelasyon, financial, career, business. Andun kasi yung takot mo na baka maulit ito. At base sa mga cards ay gusto mo ng stable na pamumuhay. Kasi alam mo, ito yung magpoprotekta sa iyo. Na kaya mong manindigan sa sarili mong pamamaraan at mangyayari naman ito. Kasi kung ano man yung paghihirap na nangyayari sa iyo ngayon ay matatapos na. Meron ng panibagong chapter na mas magbibigay sa iyo ng tagumpay. At saka sa career, ang ilan sa inyo, meron kang trabaho pero hindi ito yung nagpapasaya sa iyo. Yung kita lang ang gusto mo talaga. At saka para sa ilan, marami ka pang talent na hindi mo pa nadidiscover. At makakatulong yung chances, opportunities, advices, para mapalapit ka sa goal mo. Single ka man or nasa relationship, pinapakita yung pagiging practical mo. Ang gusto mo ay yung pareho kayo ng interest patungkol sa career at saka financial. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay nire-respeto nyo ng person mo yung pagkakaiba nyong dalawa. At para mas lalong mapatibay ang relasyon kahit na magkaiba kayo ng trabaho o kaya ng hilig ay magpatuloy na makipag-communicate. At 2 cards na yung nagsasabi na ang ilan sa inyo na nasa relationship ay pareho kayong masaya ng person mo sa isa't isa at saka yung nangyayari sa buhay at relasyon. Ito naman yung gemstone sa kung anong paparating or advice. Itong black agate ay good fortune. Nagpapataas ng, kumbaga nag-i-increase ng concentration at saka clarity. Connected pa rin yung bato na ito. Pero hindi ito basta bato guys. Ituloy ko lang guys ha. Ang ilang single naman nagustuhan mo yung potential person dahil marunong siya sa buhay. Teka lang guys ha. May makulit na tumatawag . Pleasure. Pleasure. Huwag mong tiisin yung sarili mo, lalo na kung kumikita ka naman. Bigyan mo ng reward ang sarili mo. Kasi sa mga unang cards pa lang pinakita na ang ilan sa inyo mahigpit ka sa financial. Mas maigi na may moderation para ma-enjoy mo pa rin yung buhay mo. Sa ilang single naman, ini-enjoy mo yung pagiging single mo. Pero tama naman yung ginagawa mo kasi kung darating yung person
darating siya. At saka tama din na nag-e-enjoy ka na marami kang nakikilala. The Lovers, Queen of Swords at Page of Wands. Nasa gitna ka ng crossroad at hindi mo alam kung anong landas ang tatahakin mo. At yung decision na ito ay patungkol sa emosyon, patungkol sa relationship mo or mga bagay na gusto. Kasi ang ilan sa inyo gusto mo ng personal development at alam mo sa sarili mo na marami ka pang magagawa. At saka gusto mo rin na malaman kung ano yung totoo mong nararamdaman. Yung maging patas or walang kinikilingan. Kasi guys, kung hindi ka magkakaroon ng tamang desisyon, ikaw rin yung pagmumula ng problema. At ang advice sa mga cards ay huwag magmadali, maging kalma, at maging mature sa bawat desisyon na gagawin. Ang ilan sa inyo sa financial ay nagkakaroon ng problema, kumbaga nagkukulang. Pero yung mga ganitong sitwasyon, ang ilan sa inyo, nagpaplano ka kung paano mo mas pararamihin yung financial na meron ka. Wala pang pagkilos sa ngayon pero gusto mo, planado yung mga gusto mong gawin. At yung mga pinaplano mo patungkol sa financial ay ikakatuwa mo kasi may magandang outcome. At saka ang ilan sa inyo kapag may nakikita kang kakulangan, nagpaplano ka kagad, kaya maganda yung resulta. Sa mga nasa relationship, ikaw at ang person mo ay soulmate. Meron kayong tiwala at saka may pagmamahalan sa isa't isa. Matibay yung samahan nyo at saka nalalagpasan nyo yung mga challenges na dumarating. Ang next stone ay bronzite. Ibig sabihin ng bato na ito ay yung pag-alis sa pagkalito mo. At saka mas makakabuti na kapag may problem ka, i-apply mo sa decisions mo yung kapayapaan. Para magkaroon ng growth at saka forgiveness sa situation. Mas magbibigay ito sa iyo ng positive na energy. At ang advice ng mga cards para sa ilan na nasa relationship ay ibahin mo naman kahit minsan yung routine mo para may balanse sa relasyon. Self-sabotage. Maybe may mga sitwasyon na meron kang gustong sabihin or meron kang gustong gawin. Pero pinipili mo na wag na lang. Alalahanin mo na importante yung desisyon mo at saka yung mga naiisip. At saka single ka man or nasa relationship, anuman yung mga obligations mo, kailangan na mag-enjoy ka rin, nakadalawang cards ka na. At para sa ilang single, ang advice ng cards ay maging totoo ka sa sarili mo kung ano talaga yung gusto mo sa buhay. At saka ipinapakita ng mga cards mo yung bang concern ng guide mo na meron kang routine na dapat baguhin. Na para mas makamit mo yung true happiness. Knight of Cups, Ace of Swords, at Six of Wands. Sinasabi ng mga cards na ito na para maharap mo yung problemang dumarating sa buhay mo ay yung magpakatotoo ka sa sarili mo kung ano yung tunay mong nararamdaman or naiisip. Magtiwala ka sa talas ng pakiramdam mo at sa sarili mong judgment. At saka, nakadalawang cards ka na makakamit mo yung clarity or yung justice na para sa iyo. Kasi, yung mga decisions na gagawin mo ay matagumpay. Paulit-ulit na yung mga cards kaya magtiwala ka sa sarili mo. Ngayon at saka sa future, ipinapakita ng mga cards sa health na magiging maganda yung kondisyon ng kalusugan mo.
Marami nang nabigay na advice ang mga cards, lalo na sa pagiging happy. Kasi ang ilan sa inyo may mental stress ka na. Masyado kasing nafo-focus sa mga negatibo na dapat baguhin mo na ito. Mapapabilis ang recovery mo, lalo na kung tutulungan mo yung sarili mo at makikinig sa payo ng doktor. Sa mga single, nakadalawang cards ka na meron kang gustong person. Kaya lang, hindi mo mahanapan ng timing kasi yung person na gusto mo sociable. Hindi mo mahanapan ng timing kung kailan mo sasabihin sa kanya. Masasabi mo rin ito sa kanya. Huwag mong pigilan yung nararamdaman mo. At saka ang ilan sa nasa relationship, kahit na nagkakaroon ng problema ang relasyon nyo, ibig sabihin hindi boring yung relationship nyo, may progress at kailangan nyo itong pag-usapan. Mas mag-focus sa solution at sa kapayapaan ng relasyon. Ang ilan kasi sa inyo, may problem talaga yung person mo, pero wala siyang ibang matakbuhan kundi ikaw. Kaya lang hindi maganda yung sasabihin niya, kaya kailangan mong makinig para maunawaan mo siya. New might. Ang ibig sabihin nito guys ay healing at saka yung kilalanin yung mga abilidad na meron ka. At saka stone din yan na para ma-overcome mo yung mga stressful na situation at yung pagbalik ng power mo sa iyo. Itong Three of Swords naman na bottom of the deck ay yung nasa healing process ka pa lang sa mga nangyayaring painful situation sa buhay mo. At saka ang ilan sa inyo nagkakaroon ng problema ang relationship sa ngayon. Pero magiging maayos din ang lahat at magkakaroon ng tamang desisyon. Kasi itong Ten of Wands ay magkakaroon ka na ng tamang direksyon sa buhay mo. Alam mo na kung paano mo re-resolbahan yung mga problemang dumarating sa iyo. At kung ano man ang sitwasyon mo ngayon ay magagamit mo sa future. At ang advice pa, ano man ang sitwasyon na kinakarap, piliin mo yung sarili mo. At itong The Wheel of Fortune ay magiging open ka na para sa pagbabago. Lalo na magkakaroon ka ng tagumpay. Kasi dalawang cards na ito na patungkol sa triumph at success. Hindi mo na rin iisipin kung negative ba yung magiging dating or positive kasi sigurado ka na sa mga decisions mo. May mga natamo ka ng tagumpay sa past, sa present, at dito sa future. Kaya ano man ang challenges na dumating, magpapatuloy ka pa din. Marami nga po palang salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 888. Abundance and all good things are coming your way. 611. The words that you think, speak, and write are determining how things go for you. So focus on your desires and positive outcomes. 2800. Trust the process and follow the path that leads you in the right direction, knowing that your guardian angels are by your side.